I live it all. For He holds all things, can bear each care I bring. And so I lay it all on Jesus. Steadfast is the love of Jesus. He hears my cry. He is faithful. I lay it all on Jesus. When questions rise, when fate will stand, when fears come fast and truth goes dim, the one who saved will not forsake. I trust His word and trust His way. For He bore my blame, can bear each care I name. And so I lay it all on Jesus. Steadfast is the love of Jesus. He hears my cry. He is faithful. I lay it all on Jesus. I am weak, you are strong. Jesus, come and take it all. All my cares I trust in you. And I am weak, you are strong. Jesus, come and take it all. All my cares I cast on you. So I lay it all on Jesus. Steadfast is the love of Jesus. So I lay it all on Jesus. Steadfast is the love of Jesus. He hears my cry. He is faithful. I lay it all on Jesus. I lay it all. Amen. Let us remain standing and let us now come to our scripture reading. Let us open our Bibles to the book of Isaiah, chapter 40. Isaiah chapter 40, and we will be reading from verses 1 to 11. Isaiah 40 verses 1 to 11. Let us all read together. Comfort, comfort my people, says your God.
Speak tenderly to Jerusalem, and proclaim to her that her heart service has been completed, that her sin has been paid for, that she has received from the Lord's hand double for all her sins. A voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord. Make straight in the wilderness a highway for our God. Every valley shall be raised up, every mountain and hill made low. The rough ground shall become level, the rugged places a plain. And the glory of the Lord will be revealed, and all mankind together will see it, for the mouth of the Lord has spoken. A voice says, cry out. And I said, what shall I cry? All men are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, because the breath of the Lord blows on them. Surely the people are grass. The grass withers and the flowers fall, but the word of our God stands forever. You who bring good tidings to Zion, go up on high mountain. You who bring good tidings to Jerusalem, lift up your voice with a shout. Lift it up, do not be afraid. Say to the towns of Judah, here is your God. See, the sovereign Lord comes with power, and his arm rules for him. See, his reward is with him, and his recompense accompanies him. He tends his flock like a shepherd. He gathers the lambs in his arms and carries them close to his heart. He gently leads those that are young. This is the word of the Lord. Thanks be to God. For our second reading, please turn to the book of Luke, chapter 1, from verses 67 to 80. That will be verses 67 to 80 of Luke chapter 1. If you are there, let us read. His father Zechariah was filled with the Holy Spirit and prophesied, praise be to the Lord, the God of Israel, because he has come to his people and redeemed them. He has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David, as he said through his holy prophets of long ago, salvation from our enemies and from the hand of all who hate us, to show mercy to our ancestors, and to remember his holy covenant, the oath he swore to our father Abraham, to rescue us from the hand of our enemies, and to enable us to serve him without fear, in holiness and righteousness before him all our days. And you, my child, will be called the prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare the way for him, to give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins, because of their tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven, to shine on those living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. And the child grew and became strong in spirit, and he lived in the wilderness until he appeared publicly to Israel. This is the word of the Lord. Please be seated. Brethren, to share the word, let us all welcome Deacon Ezekiel Salavarria. Salamat Kuya Pedro. Sana po matapos ko itong mensaheng ito. Dahil ako ay masama ang pakiramdam din. Marami pong may sakit sa atin ngayon. Dahil sa sobrang lamig.
Hirap pong tumayo dito sa likod ng pulpito. Dahil dito sa bagay dito sa likod ko. No. So, sabi nga nila, preach or practice what you preach. Walk your talk. Yeah. Kaya next time po ay si Brother Ryan na magtuturo dahil hirap na akong i-walk ang aking talk. Kidding aside, kung tayo ay dumadana sa mga pagsubok, isa sa mga maaaring maging solusyon natin ay maglingkod tayo sa Panginoon. Na mapakita natin na sa kabila ng mga pagsubok na ito ay patuloy tayong umaasa at nagtitiwala sa ating Diyos. Nung kami ay bago pa lang sa Baguio, naghahanap kami ng pagsisimbahan na church. At naka-attend kami sa isang church malapit sa Wright Park. At nung umatin kami doon, ang sabi nung nagtuturo at saka nagpatotoo na sa kabila daw ng pandemic, no, kasi noon ay kasagsagan pa ng pandemic, medyo hindi pa gaanong nagiging maayos ang lahat. At yung nagturo ay nasenso ko na medyo may pagka-prosperity po ang kanyang tinuturo. At tapos may nagpatotoo at ang kanyang patotoo ay blessed daw siya dahil sa kabila ng pandemic ay nagkaroon siya ng mamahaling cellphone. Sa kabila ng lahat ng maraming namamatay, nakita niya yung cellphone. At nagkaroon pa siya ng motorsiklo. So, ganito po yung kanyang, sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, kung ano yung sinasabi mo, yun ang laman ng puso mo. So, ang laman ng puso niya, wag naman siya ng cellphone at saka motorsiklo. Pero ako po ay blessed din dahil ako ay nireguluhan ng aking mga anak ng tablet. Kaya yun lang po yung segue nun. Yeah. So, dahil nga po, sinasabi ko nga na kanina na mahirap tumayo sa likod ng pulpitong ito dahil kailangan mong i-practice ang iyong sinasabi. Kaya next time po ay si Brother Ryan na at ako ay hirap nang i-practice nga yung aking tinuturo. Yan. Sinabi rin lapasan na natin to dahil tapos na yung joke. Let us pray. Panginoon, salamat po Ama sa biyaya mo at patuloy pong pagkilos sa aming mga buhay, pagtulong sa amin at sa lahat po ng ginagawa mo sa aming buhay. Tulungan mo po kami Ama na laging makasunod sa iyong salita at sa kabila ng mga nararanasan naming pagsubok o anong klaseng hirap, kayo Panginoon tumulong sa amin. Kayo ang patuloy na humawak sa amin at huwag mo kami Panginoon hayaang bumigay o bumagsak. Patuloy naman na umaasa kami sa inyo at ang mensaheng ito ay gamitin mo para sa amin pong ikatututo, ikalalago at patuloy na paghawak sa iyo at patuloy na paglalim sa aming mga pananampalataya. Kayo po ang manguna, kayo po ang matanghal, kayo po ang maluwalhati sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Hayaan niyo po muna ako magbigay ng maikling introduction at background sa aklat ng Santiago. Ito po ang ating inaaral ngayon, ang Book of James. Kaya para mas maintindihan natin ang Book of James, kailangan nating aralin yung ding background nito. No? Kung
para lalo nating mas maunawaan. No? Ang Bible, bagamat maraming kasaysayan at tema, ay may isa lamang malaking larawan ipinakikita sa atin. So the big picture of the Bible is a story of God's relationship with humanity. Ang Diyos at ang pagkakaroon niya ng relasyon sa sangkatauhan, maayos man ito o di maayos na relasyon. At makikita natin ito sa dalawang parte ng Bible, which is the Old Testament and the New Testament. The main message ng Bible ay ang pagliligtas ng Diyos ng kanyang mga pinili, whether it's nation or mga tao na kanyang pinili, sa pamamagitan ng gawa ni Kristo na tinupad niya ang mga pangako at hula sa Old Testament. So Christ is the fulfillment. Although the Old and New Testament teaches doctrinal studies about many things, kasama dito ang mga turo patungkol sa kung paano tayo mamumuhay sa kalooban ng Diyos. In the New Testament alone, the Gospels such as Matthew, Mark, Luke, and John ay marami ng turo patungkol sa pagsunod sa Diyos. Even in the book of Acts, na kung saan ito ay kasaysayan ng mga naunang Kristiyano, ang kanilang sinuong at kung paano sila namuhay bilang mga naunang mga Kristiyano sa kabila ng sari-saring pagsubok. Bagamat ang Panginoong Yesus at ang planong pagliligtas ang tema ng kabuuan ng Bible, hindi natin pwedeng lampasan ang mga turo na kung paano mamuhay sa kalooban ng Diyos. Sa New Testament, malaking bahagi ang nakatuon sa pamumuhay bilang mananampalataya o yung Christian living. Hindi tayo naging mga mananampalataya para lang maligtas, sapagkat kung ang kaligtasan lang ang goal ng mga mananampalataya after na siya ay maligtas, ay kinuha na sana tayo ni Lord. Gusto niyo ba yon? O ayoko pa? We know that our only goal is to glorify God in our lives. Kaya sa atin, yung sinasabing Soli Deo Gloria bilang mga reform ay ating pinaka-motto, no? Or being in the likeness of Christ. Yan ang ating goal. Kaya kung haharap tayo sa salamin, makikita ba natin ang ating nagiging ba tayong kawangis ni Kristo? No? Kawangis ni Christ. O ang nakikita natin lang ay yung mahaba yung ating balbas at nagiging kamukha natin si Brother Jerry. No, joke lang. Pero ang tanong, kaya ba nating mamuhay ng may total obedience sa Diyos nang hindi nagkakasala? No? Kaya ang Biblia ay sagana sa turo, payo at gabay para sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya kung inaakala natin na after nating masave ay okay na tayo dahil ligtas na tayo, anong ihaharap kaya natin sa Diyos? Aware ba tayo sa parable of the talents sa Matthew 25? Yung master na nagbigay ng talent sa 3 alipin, na yung isa binigyan niya ng 5,000 at pinatubo niya, ginawa niyang naging 10,000. At yung isa naman ay binigyan ng 2,000 at naging 4,000. Pero yung isa na binigyan ng 1,000, ibinaon niya sa lupa. At nung tinanong ng master kung ano mga ginawa nila sa mga talent, sinabi nila, itong mga nagbigay ng 5,000 at pinatubo, ginawang dinoble, ay pinasalamatan niya. Sabi niya, pumasok kayo. At itong 1,000 lang at binaon sa lupa, ay kinuha pa niya yung 1,000 at binigay doon sa mga pinatubo, mga pinalago. Ganito rin ang pananampalataya natin. Kailangan na lumago at magbunga ng pagsunod sa Diyos. Kung hindi, ay iluluwa tayo ng Diyos. Tulad ng sinasabi sa church ng Laodicean, isusuka sila ng Diyos for being complacent, no? At stagnant.
mga Kristiyanong kampante at sumasabay na lang sa agos ng mundo at walang ginagawang anuman. So mag-iingat po tayo kung tayo ay mga Christian na dapat meron tayong ginagawa. True faith is alive at kung buhay, tiyak na magbubunga ito. At kung hindi magbubunga, ito ay walang silbi tulad ng puno ng igos na kung saan sinumpa ng Panginoong Yesus. So, paano ba makakapamuhay bilang isang tunay na Kristiyano? No, paano tayo makakapamuhay bilang isang tunay na Kristiyano? Kasi sinasabi ko po laging tunay dahil may mga Kristyanuhan lang, no, na umatin sa church at ang kanila namang hangarin ay hindi para sumamba sa Panginoon o para paglingkuran ng Panginoon, kundi para sa mga anumang bagay. Ang sabi nga ay maraming humahanap sa Diyos. Totoo naman yun. Bagamat sinasabi ng Bible na no one seek God, di ba? Pero sinasabi ng mundo, marami namang humahanap sa Diyos. Pero ano ba ang hinahanap ng mga tao tungkol sa Diyos? Kundi yung mga mapapalala lang nila sa Diyos, yung mga blessing, pero hindi naman talaga yung Diyos mismo. So, paano tayo makapamumuhay bilang isang tunay na Kristiyano? Kaya isa ang Book of James na kailangan nating aralin, matutunan at pamuhay. Remember yung mga message ko nung kasama natin si Pastor Jay about faith without works. Diba siya na pinag-aralan natin dati yan. True faith must result in works, otherwise it's dead, fake, o hindi totoo. In our journey to the Book of James, kailangan nating tignan din siya kung bakit siya nakasama at kailangang isama sa canon of the Scripture, bakit siya dapat na kailangan na kasama sa Bible. Bagamat pinagdududahan po ng mga early church father tulad na lang ni Martin Luther na i-consider si Martin Luther kinukonsider na father of Reformation. Nagduda siya sa Book of James dahil hindi niya mai-reconcile yung paniniwala niya na faith alone. Dahil sa sinabi ni James chapter 2 verse 24 na you see that a person is justified by works and not by faith. So, by faith alone. So, hindi niya ito mai-reconcile sa kanyang paniniwala na faith alone, kaya nahihirapan siyang tanggapin ang Book of James. Pero ang tinutukoy nito, dito ni James ay dead faith, katulad po ng pinaliwanag na natin dati. Anything dead cannot do anything. No? Pagpatay na talagang wala na talagang magagawa. So kung sinasabi nating pananampalataya ay walang nagiging bunga kahit katiting, baka patay ang ating pananampalataya. Again, anything dead cannot do anything. At walang patay na pananampalataya. So, meron lang faith talaga na tunay na faith. At kung ang faith mo ay patay, ay wala kang pananampalataya. Pag nagbigay ng faith ang Diyos, siguradong may dahilan. No? Pag binigyan tayo ng pananampalataya ng Panginoon, may reason. Pero tayo, na tunay na pinananahanan ng banal na Espiritu, ay hindi maaring hindi gagawa sa anumang pagsunod sa Diyos sapagkat ang Espiritu, ang Espiritong ito ang kumikilos na sa isang tunay na mananampalataya. Kaya again, maaring nating tanungin ang ating mga sarili, ako ba ay pinananahanan na ng banal na Espiritu? Kung pinananahanan na, ano na ang bunga? No, tanungin po natin ang ating mga sarili. Maganda po na lagi nating chine-check ang ating sarili, especially sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Hindi ibig sabihin na ang banal na Espiritu ay tumitira sa ating katawan na literal, no, yung ating flesh, kundi sa ating spiritual na muling pagkabuhay dito na kumikilos ang Espiritu sa ating pagkatao, especially sa ating mga karakter at bilang selyo ng katiyakan ng ating kaligtasan. Bagamat may mga pagdududa noon sa mga early church father, ay dapat tayong magpasalamat ng lubos
dahil ipinreserba ng Diyos ang aklat ng James. At ito ay para sa lahat ng mananampalataya bilang maging gabay sa pamuhay bilang mga Kristiyano. Despite its detractors, the book of James provides essential theological balance for the doctrinal debates in the church today. May mga preachers na iniiwan ang aklat na ito upang makaiwas sa moralism. Dito nga dapat nakakonsentrate dahil dapat nga daw nakakonsentrate ang preaching mo sa grace. No? Grace lang daw. Yung love, saka yung love, and especially tithings. No? Kaya doon ang concentration nila. Ayaw nila nung book of James kasi nga rebuke. But grace isn't grace kung hindi natin malalaman kung bakit kailangan natin ng grace, di ba? Hindi inaalis ng grace ang moralidad, bagkus lalo nitong ipinakikita ang pagkakaroon ng moralidad dahil sa kagandahan ng biyaya o kagandahan ng grace. So kung makikita natin ang hinahangad o hinihingi ng moralidad, makikita natin ang kagandahan ng grace dahil wala nga sa ating kayang tumupad lahat ng mga hinihingi ng moralidad. Dahil din sa kawalan ng kakayanan na makasunod ang tao sa moral standard ng Diyos, pero dahil ang Diyos ang nagbibigay ng standard of morality, Christians should follow that morality. At kung di ito masunod, hindi ang morality ng tao ang sinuway, kundi ng Diyos. Iba ang inakalang morality ng tao sa morality ng Diyos. May sariling morality kasi yung tao. At iba yung morality ng Diyos. Kung minsan, makikita natin na mabaliktad. Halimbawa, sabi ni Confucius, no? Confucius, pero nakaka-confuse yung pangalan to. Don't do unto others what you don't want done unto you. Sabi ni Confucius yan. So, isang philosopher. Pero sabi ng Matthew 7:12, do to others what you would have them do to you. So, what's the difference? Ang mundo o philosophy of the world is negative. Huwag kang gagawa. So, huwag, negative. Huwag kang gagawa. Samantalang ang Panginoong Hesus ay positive. Gawin mo kung ano ang mabuti. Diba? At sabi sa James 4:17, so whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is a sin. Sanay tayong makarinig ng mga bawal gawin. No? Bawal ang ganito, bawal ang ganun. Mas madali kasing sundin yung mga bawal mong gawin kasi wala kang effort na gagawin. Huwag mo lang gawin, ayos na. Pero sa Bible, ang tinuturo ng Panginoong Diyos, dapat gawin mo to. So makikita natin ang difference. This verse is challenging, a reminder that failures to act is an act in itself. Yung hindi mo pagkilos sa mabuting dapat gawin ay kasalanan na para sa atin. So mas mabigat. Alam mo may mabuting gawin, hindi mo ginawa, nagkasala ka na rin. Hindi ang pagkakasala pagdating sa Bible ay hindi yung may ginawa kang kasalanan. Kung hindi yung alam mo mabuti at di mo ginawa, pagkakasala na rin. So mas mahirap na po. While it is certainly true that we cannot be justified by the law, the book of James reminds us that there is a proper place for sermons that focus on our ethics. At ang aklat ng James ay nag-offer ng 5 chapters na ethical o wastong pag-uugali para sundin ng mga mananampalataya. At ang mga ito ay bilang practical, kumbaga yung mga do's and don'ts, no? Kanya ng James, kanya ng book of James. Kaya I encourage you na basahin po ito. Maiksi lang naman siya, 5 chapters. The book of James focuses on Christian life para sa pamumuhay ng mananampalataya na. Sa umaga pong ito, bagamat naituro ko na yung dalawang mahalagang topic
sa aklat ng James ay sisimulan na po natin ang pag-aaral sa simula, no? Chapter 1 at 2 verse lang po muna ang ating tatalakayin sapagkat sa 2 verse na po ito ay masyado ng marami tayong matututunan. So, dati o yung mga nakaraan, ang tinuro ko yung faith without works is dead at kung paano dapat na tayo ay mamuhay na sa ating pananampalataya at dapat may resulta ito ng gawa. Then yung sumunod ay the shortness of life. Kung naalala niyo po na ang buhay ay parang hamog na nandyan ngayon at pagkatapos nawawala. Pareho pong Book of James ang ating pinanggalingan noon. So the title po ng ating message today is Rejoice in Trials. Yan. Magalak sa pagsubok. Today din is, 2 verses lang ang ating pag-aaralan at kailangan nating pahapiwan ang mga background ng James para mas lalo nating maintindihan ito. So, James chapter 1, verse 1 and 2. Mula kay Santiago na lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, mahal kong mga mananampalataya na nagsipagkalat saan man sa mundo. Ayan. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok. So, basahin nyo lang po sa NIV, pero mas prepare ko po ang Tagalog. Verse 1. Address and salutation, yung verse 1 po. Mula kay Santiago na lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ang verse 1 ng Book of James ay nagsimula sa usual epistolary o pangkaraniwang panimula ng isang liham. A reference to recipients and greetings. Halimbawa, from Jerry to Jomai, parang ganon. Bagmat kung minsan ay may mas mahabang greetings, katulad ng mga greetings na sa aklat ng ni Paul, ang James ay may maiksi lang na greetings. Makikita natin mula kay Santiago na lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Pinakilala niya ang kanyang sarili, lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Tapos ina-address niya sa mahal kong mga mananampalataya na nagsipangalat saan man sa mundo. So, yun po yung kung kanino galing at kung kanino niya ina-address. James addresses his letter to the 12 tribes scattered among the nations, yung 12 tribes of Israel. Bagamat hindi na nag-exist that time, physically, ang 12 tribes na ito, James wrote this letter to the 12 tribes na naglalarawan bilang mga tinipon sa spiritual na mga binago o renewed Israel o Jews na nagagawin ng Diyos sa huling araw. So fulfillment ito, no? Na may mga Jews talaga na marirenewed o mako-convert sa Christianity. Verse 1b, mahal kong mga mananampalataya nagsisipangalat saan man sa mundo. Si James, kilala natin na the half-brothers of Jesus Christ, ang ating Panginoon, ang nagsulat ng aklat ng James, na siyang leader ng church noong una sa Jerusalem. Nang nagkawatak-watak ang mga Hudyo dahil sa persecution sa panahon ni James, ang ibang Hudyo na nalayo sa Jerusalem ay bumalik sa lugar dahil sa mga pistang mahalaga sa kanila. Para sa kanilang ipagdiwang nila ang mga pistang mahalaga ito para sa kanila na katulad ng Passover o iba pa. Kaya nung araw ng Pentecost, nang bumaba ang Espiritu ng Diyos sa mga disciples at nagsalita sila sa iba't ibang wika at nag-preach si Pedro, ay maraming na-convert that time into Christianity. And after that, nila ma-convert ay namalagi doon ng ilang araw bago sila nagbalikan sa kanilang mga lugar.
Also, in chapter 8 ng Acts, mabasa natin na ang matinding persecution ng mga early Christians at marami sa kanila ang namatay at nakaranas ng sobrang paghihirap. And this is the reason James wrote this letter to instruct them and encouragement. So ito yung dahilan ni James kung bakit sinulat niya itong aklat ng James. Kasi gusto niyang encourage yung mga Kristiyano na dumadanas ng sari-saring mga pagsubok, especially yung kanilang death, no, dahil sa persecution. Binigyan ni James sila ng instruction kung paano ang maging attitude o mamuhay bilang mga Hudyo na na-convert into Christianity. Dahil at that time, hindi pa nagpipreach si Paul sa mga Gentiles, no? Actually, kalaban pa si Paul ng mga Kristiyano noon. Hinahunting niya yung mga Christians. So, ganito ang nararanasan ng mga early Christians. Mahirap, persecuted, at laging naharap sa kamatayan dahil sa kanilang pagiging Kristiyano o tagasunod ni Kristo. Sinimulan ni James ang kanyang sulat kung saan ang mga naunang Kristiyano at ang mga Kristiyano sa pangkasalukuyan nilang nararamdaman at dito makaka-relate din tayo. Kasi bagamat iba yung kanilang nararamdamang trial noon, nararanasan, tayo man ngayon ay may mga trials din. So, the book of James ay applicable sa kanila at the same time applicable din sa atin. Verse 2, mga kapatid, mag-alala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. May naranasang sari-saring pagsubok ang mga Kristiyano. Ang iba ay may kinalaman sa kamatayan, no? At iba't ibang panganib, sa sakit man o yung panganib sa natetreten ng kanilang buhay. Ang iba naman ay matinding problema sa relasyon sa anak, sa magulang sa anak o anak sa magulang, sa asawa o sa asawang babae o asawang lalaki, o kapatid sa kapatid, maging sa kaibigan, o maging pagkawala ng trabaho. So ito yung mga common na struggle natin o yung mga nararanasan nating problema. Namamatay yung aking tablet. Sabi nga ni James White, those who live to the technology, mamamatay din sa technology. So, huwag sanang mamatay. So, yun ang mga problema, mga common problems natin. Even sa ngayon, hindi lang noon sila. Mas matindi yung problema nila dahil hindi tayo persecuted, dahil tayo mga Kristiyano. Pero ngayon, bagamat tayo ay Kristiyano, sari-sari pala yung mga problema ang ating naranasan. O katulad nung halimbawa, isang anak na ipinanganak na may deformity, na hindi alam ng magulang, na nadulungkot sila o nagdadalamhati sila para sa kanilang anak, na paano mamumuhay ang batang ito sa kabila ng lupit ng mundo, no? O sa kakulangan sa mga pangangailangan para mabuhay, o kahirapan sa hinandigmaan o natural disaster, o gawa ng krimen. So marami tayong iba't ibang mga nararanasan mga problema o suliranin. O anumang suliranin na kadalasan nagpapabagsak sa atin, maging sa mga tunay na mananampalataya. No? Hindi lamang sa mga tunay na mananampalataya nagkakaroon ng problema, pati yung mga hindi mananampalataya, ay alam natin nagkakaroon ng problema rin, ng mga bigatin sa buhay. Pero kung minsan nakakalungkot, even yung ating mga kapatid sa pananampalataya, nagiging cause din ng ating problema. No? So, sana, wag na tayong dumagdag
sa bigat na dinadanas ng ating mga kapatid, bagkus maging instrumento tayo o kasangkapan ng Diyos para sila ay makagaang-gaang sa buhay o matulungan natin silang makabangon. In the case of the early Christians, ang persecution sa kanila ay for being the followers of Christ. So, in their time, kinamumuhuin sila ng kapwa nila Jews. Ng kapwa Hudyo, kinamumuhuin sila, and the Romans. Kaya para silang mga dagang laging hinahabol ng pusa at gustong kainin ng mga sawa. Tayo sa ngayon sa Pilipinas, hindi natin dama ang mga persecutions na ito. Pero sa ibang bansa sa ngayon, ay they can relate sa mga early Christians o early believers. Pero sino sa atin ang nakakaranas na ma-persecute because of pagsunod natin sa Panginoong Hesus? Sino ba ang nakakaranas sa atin noon? Sa ngayon, familiar ba tayo sa kantang ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? No? Yan. Pakikanta nga, brother. Ng Kristiyano ay masayang tunay. Yan, familiar ako yan kasi kinakanta namin noon yan. No, may matching dance pa yan. The problem with that song ay hindi laging masaya ang buhay Kristiyano. Diba? In the case of the early Christians, lalo silang nalalapit sa kamatayan. At sino magsasabing masaya yun? Kung ikaw nalapit sa kamatayan, sa pagiging Kristiyano mo, ay hindi masaya yun. Diba? Pero sabi ni James, rejoice in trials. No? Maggala kayo kapag kayo dumadaan sa mga pagsubok. The NIV Bible rendered it this way. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trial of many kinds. Consider it pure joy. Now, paano natin may consider na pure joy kapag dumadanas tayo ng sari-saring pagsubok at ang pagsubok na ito ay parang sari-saring kahirapan din. So, paano natin consider na pure joy, yung mga paghihirap natin? Ano ba yung trials na yan? Ang ginamit ni James sa salitang trials ay the same word na ginamit ni Jesus sa prayer example niya na temptation. Lead us not to temptation. So same word o same meaning. Same ang paggamit. So we can pray na huwag tayong malapit sa anumang pagsubok, pero bakit dapat natin i-consider na pure joy sa tuwing tayo ay makakaranas ng mga pagsubok? Bakit kaya? Si Christ man ay dumanas ng temptation sa ilang, no, mula kay Satanas, at hindi siya nag-fall dun sa temptation na iyon at naging matagumpay siya. So tayo pa kaya ang hindi dadanas ng mga pagsubok? Sasabihin ba natin na Diyos naman siya, Diyos ang Panginoong Hesus, tayo tao lang? Kaya siyempre magwawagi siya sa temptation o tukso. Yes, tao lang si Christ, tao lang tayo, but Christ, when He was tempted, He is truly man. Otherwise, may daya. Diba? May daya kasi kung sasabihin mong natapagtungpayan mo yung temptation kasi Diyos ka, daya iyon. Diba? Sasabihin ni Satanas, ang daya mo, Diyos ka eh. Totoong tao siya ng tinukso ni Satanas. Pero pansinin natin ang sagot ni Christ sa verse 10 ng Matthew 4. Then Jesus said to him, "Go, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God and serve Him only." Tao siya nang siya itinukso ng Panginoon, truly man. Kasi alam naman natin na Christ is may dalawa siyang nature. Yung hypostatic yun na tinatawag. Truly man and truly God. Pero in verse 10, nung sinagot niya si Satan, dahil sa panunukso nito, sabi niya, then Jesus said to him, "Go, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God and
serve Him only. Pansinin natin yung serve Him only. At sa following verse 11, then the devil left him. So lumaya si Satanas, and behold, angels came and began to minister to him. Ano po ang nais kong iparating dito? In the Bible, the word minister means to serve, help, or aid God. It can also mean to attend or perform service in an office, either sacred or secular. Pero paano ba dito makikita natin na si Christ, being man, truly man, pero at the end, ay pinaglingkuran ng mga anghel. So sabi niya dito, verse 10, you shall worship the Lord your God and serve Him only. So kung tao lang si Christ, makikita natin bakit siya pinaglingkuran ng mga anghel. Diba? At tinanggap niya ang paglilingkod ng mga anghel. So, in these verses, so makikita natin na although Christ is truly man, makikita natin ang pagka-Diyos din ng ating Panginoong Hesus. So, pwede natin gamitin yan bilang patunay sa mga relihiyon na nagpapakilala na si Kristo ay tao lang. Pwede natin gamitin ang verses na ito na bakit pinaglingkuran ng mga anghel ang Panginoong Hesus. Samantalang ang sabi ng Panginoong Hesus, paglingkuran mo lang ang Diyos, di ba? So, that means Christ is divine o Diyos. Na paano ba natin napagtagumpayan ni Christ ang panunukso ni Satan sa kanya? No, paano niya napagtagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Kaya mahalaga po na nag-aaral tayo ng Bible. Kaya huwag tayong tamad magbasa ng Bible. At ang ating laging hawak lang yung cellphone at nanonood ng TikTok at mga entertainment cellphone. At yan po ay guilty rin ako dyan. Kaya arayin ako. Ako yata yun. Pinatatamaan ko ng aking sarili. Magbasa tayo ng Bible para kung dumating man ang anumang pagsubok ay may kakayanan tayo magtagumpay at magalak. Diba? Kung napagtagumpayan ni Christ ang pagsubok, ang temptation ni Satan, ang panunukso ni Satan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo pa kaya. Binigay sa atin ang Bible para gamitin, para mapagtagumpayan ang anumang temptations. Alam natin at ni James, at hindi naman natin may kakila na tayong lahat ay daranas ng sari-saring pagsubok. Kaya nga ginamit na salita din ni James, whenever you face trial. So, sa tuwing dadanas ka ng mga pagsubok, hindi sinabi, if you face trial. Kung dadanas ka ng pagsubok. Meaning, pinakikita ni James na talagang dadanas tayong trials kahit gano'n ka pa ka-faithful. No? Actually, hindi daw accurate ang NIV sa translation na face. Ang dapat daw fall. Ang mas tama kapag tayo ay nahulog sa mga sari-saring pagsubok o hindi kapag tayo ay humaharap sa mga sari-saring pagsubok, kundi kapag tayo ay nahulog sa mga sari-saring pagsubok. So nahulog na, no? Kaya yung mga nagsasabing wala nang paghihirap pag na kay Lord na, ay hindi po ito ang turo ng Bible. Sabi sa 2 Timothy at following verses, 2 Timothy 3:12, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. John 15:18, if the world hates you, know that it has hated me first, before it hated you. Matthew 5:10, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake,
for there is the kingdom of heaven. So, kung tayo ay mananampalataya na tayo ay dadanas ng sari-saring mga pagsubok. Kung tunay tayong mananampalataya ni Kristo, expect trials and persecution. At expect natin yung mga unexpected. Kasi ang trials, tulad ng kamatayan, dumarating na hindi natin inaasahan. Tulad ni Job, na nawala ang lahat ng kanyang ari-arian, ang anak, at maging ang kanyang alipin, at nagkasugat-sugat pa yung buo niyang katawan. Buti nilang itinira ang kanyang asawa, pero dumagdag pa sa persecution niya yung kanyang asawa. Diba? Nabasa na po natin ng Book of Job. Kaya sana tayo mga kapwa mananampalataya na huwag nang makipersecute sa ating mga kapatid. Sa pamamagitan ng paninirampuri o anumang bagay na nakakasira sa kanila, bagkus maging pagpapala tayo at maging kasangkapan ng Diyos para sila ay tulungang ibangon. Lahat tayo ay dadanas ng trials and suffering sa anumang paraan. Kung minsan nga nagkakasabay-sabay pa o nagkakapare-pareho pa tayo ng trials. There are times na may humihingi sa akin ng trabaho o ng problema na kailangan nila lang trabaho. Pero sa kabila ng tinuturo, sinasabi ko sa kanila, sige, pwede ka mag-apply dito, pwede itong kausapin o i-chat. Pero at the same time, ako naghahanap din ng trabaho. Bagamat na gusto ko silang tulungan. So, that means may mga pagkakataon na may trials ang isang kapatid, tayo din may trials din. Pero hindi nangangahulugan, ang sabihin natin, huwag ka nang humingi ng tulong sa akin, may problema rin ako. No, hindi ganon. Now, balikan natin yung verse 2. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Notice the word consider. Salitang consider. Sa Tagalog, ganito ang salin. Mga kapatid, mag-alala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Kung pagbabasihan natin ang English version, dapat ganito ang rendering. I-considera nyo o ituring yung kagalakan sa tuwing dumadanas kayo ng mga sari-saring pagsubok. So yung consider, hindi ko alam kung ano pa ang pinakamalapit na Tagalog doon sa consider, kundi i-considera. Ano ba naman itong si James? Naranasan na ba ni James na pumunta sa isang lamay at sabihin sa mga tao doon na mag-alala kayo kasi namatayan kayo. So, medyo parang off, di ba? Siguro kung kaaway mo yung namatay, mag-alala ako kasi patay na siya. Pero nakakatakot yun. Baka hindi ka na makalabas ng buhay dun sa lamay. Hindi ito ang ibig sabihin ni James sa verse 2. Ang salitang consider sa verse 2 ay mahalaga natin ding maunawaan. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. The first thing na sinabi ni James dito, I think, the word consider means, ang ibig sabihin, mag-isip ka muna kung bakit dumadanas ka ng pagsubok. Sa ibang version, ang ginamit ay count, meaning calculate. Maupo ka at tignan mo, pag-aralan mo kung bakit dumating sa iyo ang mga pagsubok na ito. Now, iba ang pagsubok sa disiplina. Yung pagsubok para ikaw ay patatagin, samantalang yung disiplina para ikaw ay ibalik ng Diyos sa pagsisisi. So magkaiba po sila. Kung kayo ay dumadaranas ng mga paghihirap, tingnan nyo muna, baka dahil din sa kasalanan nyo ito. Dahil sa kakulangan nyo ito, mali yung mga desisyon, kaya kayo dumadanas ng pagsubok. So don't consider yung trials mistakenly sa mga disiplina ng Diyos. No? Kaya kung pagsubok ang dinadanas natin, ito ay dahil sa ating mga nagawang kamalian o pagsuway. Dahil, kung titingnan natin, ang early Christians,
experience trials for following Christ. Dahil sa pagsunod nila kay Kristo, kaya sila dumadanas ng mga sari-saring pagsubok. So, maupo tayo, tignan at alamin kung bakit may pagsubok na dumadating o dumating. May mga taong dumadanas ng depression dahil sa kakulangan ng tamang pag-analisa kung bakit sila depressed. No, kung minsan may depression tayo, bakit kaya tayo depressed? Kung pag-aaralan natin, titignan na maigi kung bakit tayo depressed, ay sa aking palagay, malaki ang maitutulong nito. Na tignan natin bakit tayo nade-depress, bakit dumating yung depression na ito. Nung nasa Dubai po ako at bagamat iniiwasan ko magbanggit ng aking pag-abroad, ay ang aking pong experience ay tinulikuran ako ng mga taong dinala ko doon. Ako po yung naging dahilan kung bakit sila nandoon. Pero nung ako ay saraan ng isang tao doon, sa aking boss, ay hindi man lang ako naipagtanggol ng aking mga dinala doon. Mga kaibigan ko pa, kumpare ko pa. So, sa madaling salita, ako ay natanggal sa trabaho. At nung nandun pa po ako, kasi meron pa akong isang buwan para manatili doon, bagamat tanggal na sa trabaho, ay sobrang depressed ko po. No? So yung malaki kong katawan, pumayat. No? So, dito po, ako ay natutulog na lang sa kama na hindi na halos tumatayo, hindi na halos kumakain, hindi na naliligo, hindi nagtutoothbrush. So, talagang parang feeling ko talaga sobrang depressed. Naranasan niyo na ba yun? So, after praying, nag-pray ako sa Panginoon. Lagi akong umiiyak sa Panginoon. At minsan, itinayo ako ng Panginoon. At sinabi niya, bumangon ka. No, narinig ko po, biglang may nagsalita. Hindi po. Ito po ay pinakita rin sa akin ng Panginoon na kailangan bumangon. Huwag kang manatili dyan na nakalugmok ka. So, ang ginawa ko po, inayos ko yung resume ko, inayos ko yung portfolio. Nag-apply po ako sa mga kumpanya roon. Pero, nung ako po ay nakauwi na sa Pilipinas, saka sila nag-email lahat, saka sumagot. Pero, salamat sa Panginoon kasi ako po ay meron na rin namang trabaho na maayos ng panahon na iyon. At nag-provide na si Lord. Wala tayong mapapala sa pagmumukmuk at patuloy na pagrereklamo. Manapay manalangin tayo at upuan natin ang sitwasyon at hanapin ang mas mabuting gawin. Now, dahil medyo mahaba na po siguro itong aking mensahe, pero kung mabigyan pa po tayong pagkakataon, next time, Lord willing, ay may tuloy po natin pagkatapos na mag-preach ni Bro Ryan and Pastor Mike. So, ito po itutuloy na lang natin kasi po medyo magiging mahaba na. So, we can rejoice in suffering for obeying God, but we should grieve in our sins. So, dapat tayo mag-rejoice kung tayo ay nagsasuffer for obeying God sa pagsunod. Kasi alam natin, nagsasuffer ako dahil sa pagsunod ko sa ating Panginoon. Pero dapat tayong manangis sa ating mga kasalanan kung tayo ay sumusuway sa Diyos. Sabi sa James 4:8, wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. So kung tayo, kaya tayo nagsasuffer ay dahil sa kasalanan, sabi ng James, huwag tayong magsaya. Ano? O kaya naman, hindi nga tayo nagsasuffer, masaya tayo, pero alam natin na namumuhay tayo sa kasalanan. Ang sabi ng James, huwag kang magsaya, malungkot ka, kasi namumuhay ka sa kasalanan. Mangalak tayo dahil namumuhay tayo sa kalooban ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan. Pero manangis tayo kung tayo ay sumusuway sa Diyos at hayaan natin tayo ay Kanyang ibangon sa kagalakan. Suffering for the sake of Christ bring us closer to God
not away from God. Kasi may mga tao na pagka mga Kristiyano na, kapag ka nagsasuffer o may mga trials na dumarating sa kanilang buhay, bumibigay God. Ayaw na maglingkod sa Diyos. So sabi ko nga po kanina, kapag ka dumarating yung mga trials, lalo tayong mag-serve. Diba? Kasi doon natin makikita na nasa kabila ng ito, mga pagsubok, nandun pa rin na pagtitiwala natin sa Diyos. Na kung tayo dumadanas ng sari-saring problema, lalo tayong maglingkod. Kasi yung problema, hindi naman natin maiiwasan yan. Sino bang tao ang walang problema? Diba? Kaya manapay, tayo mga Kristiyano, kung dumadanas ng anumang pagsubok, lalo tayong maging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga po, si Christ man ay dumanas ng sari-saring pagsubok hanggang kamatayan, ngunit nabuhay na muli sa katagumpayan. Sabi nga, yung madalas nating naririnig, no pain, no gain. Diba? Walang paghihirap ng muscles. Hindi lalaki yung muscle mo, mananatiling payat. Kaya, ganyan lang natutunan ko sa gym. Habang tinitignan ko yung mga nagbubuhat. Hindi ako yung nagbubuhat sila. At para sa mga hindi mananampalataya na maaaring nakatunghay sa atin sa live stream, wala pong exempted sa paghihirap. Manapay mananampalataya man o hindi, pero kung nasa atin na si Kristo, meron sa ating tutulong na mabibigay sa atin ng tiyak na kapahingahan at kapayapaan. Hindi man sa mundong ito, pero tiyak sa buhay na kasama siya sa kalangitan. Nawa ay gamitin ng Diyos ang mensaheng ito para sa sino mang wala pang tamang relasyon sa Kanya, sa Panginoong Hesus. At sila ay makasumpong ng kaligtasan sa kanilang mga kaluluwa. John 14:27, Peace I leave with you, my peace I give to you. Do not give to you as I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So huwag po natin hanapin yung kapayapaan ng ibinibigay ng mundo, kundi yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos sa atin. So, sa Tagalog po, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. So tayo po, kung tayo ay dumadanas ng anumang pagsubok, wala pong ibang solusyon, kundi tayo ay lumapit sa Panginoong Hesus na nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Hindi po kapayapaan na binibigay ng mundo. Na kung minsan may mga pagsubok tayo, ang ginagawa ng iba, sige, maglalasing ako. Diba? Magda-drugs ako, magkapapakasi ako, pupunta ako sa party. Pupunta ako sa bar. Yan lang ang ginagawa ng mundo. No, yun ang solusyon ng mundo. Pero ang solusyon po ng Biblia sa atin, lumapit tayo sa Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat Ama sa patuloy mong ginagawa sa aming mga buhay. Salamat sa mensahe mo, Panginoon, na tunay nga Ama, na wala kaming maaaring kapitan sa aming mga pagsubok na daranasan, sa aming mga kahirapan o anumang uri ng mga trials na aming naranasan, kundi ikaw lang, Panginoon, ang makapagbibigay sa amin ng kalakasan, ng kalutasan. Dalangin namin, Panginoon, sa aming pamumuhay bilang Kristiyano, ay hirap ang sumunod, ngunit kayo po ang may hawak ng aming mga buhay, kayo po ang nangako na kailanman hindi mo kami iiwanan, at kung ano ang iyong simulan, ay sinimulan ay kayo din po ang tatapos. Patuloy po kaming hawakan, patuloy na turuang magtiwala sa iyo, at sa kabila ng mga paghihirap na binibigay ng mundong ito, patuloy Ama na bigyan mo kami ng katatagan at katagumpayan, at ang iyong mga salita ay patuloy mong gamitin para sa amin. Salamat Ama. Binabalik namin sa inyo ang luwalhati, ang pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Power on. Bluetooth mode. Maraming salamat, Bro Exie, sa gentle reminder. And truly, God is good in every way. Let's now come to our response song. When darkness falls, temptations call, and all around me seems undone. You hear my pleas, supply my needs, and tell me when your wondrous love. You are the joy in the morning. You're my song of praise, just like the new day dawning, flooding my world with grace. Don't try us now. Everyone can take me further from the truth. Calm my tears, dry all my fears, and draw me closer, Lord, to you. You are the joy in the morning. You're my song of praise, just like the new day dawning, flooding my world with grace. Your joy. You are the joy in the morning. You're my song of praise, just like the new day dawning, flooding my world with grace. In your the shadow turning, constantly on your ways. You're growing my faith, and I'm learning to lead. Oh no, you all my ways. You are the joy in the morning. My song of praise, just like the new day dawning, flooding my world with grace. You're my joy. You are my joy. You're my song of praise, just like the new day dawning, flooding my world with grace. Just like the just like day dawning, flooding my world with
prayer for offering. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for the blessings that we received this week, this Christmas week. Whatever we received, Lord, we would like to express our gratitude. We continue to pray, Lord, for blessings, of course, spiritual, most importantly, and also financial, Lord. We ask that you bless our source of income, our jobs, our brothers who are still in the search for a job, Lord. Bless them too, Lord. And we pray, Lord, that you also teach our hearts, Lord, that we will be contented, and that we will put our trust in you all the time, Lord, especially in the times of trials. And whatever we have, Lord, we thank you. This is from you. In Jesus' mighty name. Amen. Okay, before we go to our benediction, tama po yung turo sa atin ni Brother XC tungkol po sa mga pagsubok sa buhay na hindi naman kumbaga exempted ang mga Kristiyano. Kasi actually mga Kristiyano, mas lalo silang dumadanas ng pagsubok kasi yung mga dating hindi pagsubok, pagsubok sa kanila. Kung dati hindi sila'y pinapansin ng mga kaibigan, mga kaopisina, mga katrabaho, kung ano man. Ngayon medyo dahil naging Kristiyano ay sila'y kumbaga no-ostracize, hindi pinapansin. Ganyan. Kaya dapat lang tayo maging handa. And sa lahat naman ay dumadanas nito. Actually, itong 2024, sa China na lang, napakarami ng mga naghahanap ng trabaho. A lot of people are leaving one particular province and pumupunta sa lugar kung saan merong mga opportunity. And they will grab any opportunity kahit na magkano man yung sahod para lang kumbaga they could fill their stomach. Ganyan po. And we don't know what 2025 holds for us, but since we are in Christ, we know that the future is not bleak for us. Kahit pa magsabay-sabay na yung mga gera na yan, yung mga famine or calamities or earthquakes or whatever, mga volcanoes erupting, kung ikaw walang Kristo ay talagang medyo mga problema ka. Pero kung may Kristo ka, ibig sabihin sigurado ka. Ano man ang mangyari, ikaw ay laging na kay Kristo. Sabihin na hindi ka niya pababayaan. Not in the sense na hindi ka na bibigyan ng pagsubok or hindi ka na maaksidente, madisgrasya or mamatay. But there is this assurance na kapag na kay Kristo ka, meron kang kalalagyan. May buhay na walang hanggan na naghihintay para sa ating lahat. Okay? So, yung mga nangyari nung panahon na yon sa mga Israelita during the dispersion ay talagang napakabigat. Kasi kung ikaw isang Hudyo, kung ikaw may negosyo, malulugi ka kasi hindi ka ipapatronize ng mga kapwa mo Hudyo. Kung ikaw may trabaho, ay talagang tatanggalin ka sa trabaho. Ganun po yan. Okay? Hindi pa nangyayari sa atin yung mga nangyari yun. Kasi kahit sabihin mo mawalan ka ng trabaho ngayon, Pilipino ka pa rin. Kapwa ka Pilipino, halimbawa nasa ibang bansa ka, tutulungan ka ng kapwa mo Pilipino. Hindi ka gayad noon.
Hudyo ka na nga, pero dahil sa ikay naging Kristiyano, wala ka na. Hindi ka na nila tatangkilikin. So, napakahirap ng buhay ng mga Kristiyano nung panahon ngayon. Kaya yung klase ng gospel na itinuturo ngayon sa Western Hemisphere, sa Amerika, sa Europe, lalong-lalo na sa Amerika, na kung saan ay yung maliliit na bagay ay parang hindi na sila mapakali. Para bang nawalan lang ng tubig yung bahay nila eh. Don't you know there was this time, I think in the 1990s, na yung isang community or subdivision nawala ng tubig. Hindi nila alam paano i-flush yung mga kubeta nila. How ironic, dahil nga di push button na sila noon, hindi man lang sila gumamit ng balde, ng tabo. Kung Pilipino yun, napakadali. Alam natin Kasi ginagawa pa rin natin hanggang ngayon yan. Natural para sa atin. Pero sa kanila, they have to call the Red Cross. Para, sabi pa, paano namin i-flush yung mga toilet namin. So the Red Cross has to teach them how to use the pail and tabo. Yan. Nakakatawa pero nangyari yan in the 1990s sa Amerika. So makikita natin kaya nga ang gospel na tinuturo sa mga malalaki o mega churches sa Amerika ay karamihan, hindi naman lahat, ay isang diluted na, isang adulterated gospel. Kasi yung feel good, feel good. Kaya tuloy, nung nagkaroon ng recession the past few years, medyo hirap na sila. Hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Okay? So, ang mga Kristiyano, sabi nga ni John Piper sa Amerika, if you're a Christian, if you're a true Christian, prepare for suffering. And I believe, dadaan ang mga Kristiyano sa suffering kasi talagang itinakda yan But sabi nga, mga binasa ni Exi sa Bible, sabi ni Jesus, take heart, sabi niya. In this world you will have tribulation. But take heart. I have overcome the world. Okay. So tayo, magkakaroon tayo ng mga pagsubok. Nandiyan na yan, given na yan. Pero bilang isang Kristiyano, napakaganda yung point binanggit ni Brother Exi, and that is, kung tunay kang Kristiyano, talagang ipamuhay mo. Ipakita mo. Hindi na may sabihin perfect na yung lakad natin. But at least, kahit pa paano, nandun yung desire mo, andun yung pag-strive mo to really walk in the newness of life. Kung ano yung kumbaga ginawa sa'yo ng Panginoon. We need to walk the talk, sabi nga. Kaya ang hirap talagang tumayo dito sa pulpit. Because sabi nga, pwede natin gawin yun, but we cannot actually, kumbaga, hindi natin pwedeng isahan ng Diyos Sabi nga, God is not mocked. God will reveal every secret or hidden things that we do one time or another. Nangyari yan sa isang Reformed pastor na akala natin we were really, kumbaga parang sa kanya, and then all of a sudden lumabas, na-expose siya, and ngayon his life is so miserable. Bakit? Kilalang kilala siya laman siya ng media, kilala siya sa Christian circle, hindi lang sa Amerika kundi all over the globe, and we invite him here in the Philippines to teach. And now he couldn't do any of those things anymore. Okay? Kaya talagang napaka-importante na yung lakad natin, kung meron man tayong mga sins na labanan natin yan. We need to give it to the Lord and allow the Lord to really kumbaga move upon it. The problem is we're not surrendering it to the Lord. That's the problem. It seems like we love our little sins,
are respectable sins or darling sins na sinasabi ni Pastor Jay. Na parang love na love ko to eh. Pero hindi pwede eh. God is going to expose you one way or the other. Okay? So wag tayong parang pangiting-ngiti, na parang okay lang. Anyway, mahaba pa ang panahon, we dilly-dally on our walk. No, God wants us to be serious with our walk as Christians. You're struggling with sin, maganda, go for counseling, patulong ka. And the church is here to help. Because I believe we all have skeletons in our closets. Totoo yan. At hindi naman tayo pwedeng magbatuhan. But we can actually help one another. We could really counsel one another and kumbaga guard one another, be accountable with each other. Kasi ganun ang sabi ng Panginoon eh. We need, as a pastor, I need to present you perfect in Christ. Okay? So ibig sabihin yan na talagang gagawin namin ang aming makakaya to help you out with your struggles, with your pains, with your suffering, so that later on, pagbalik ng ating Panginoon, all of us will enter into that rest. Okay? So, yun po. So, meron po bang mga magse-celebrate ng birthdays this coming week? So, nga pala, binabati ko ang lahat ng isang manigo at maligo kayo sa bagong taon. Okay. So, sino may birthday? Meron ba? Kayo mag-alala, hindi kami, sabi nga ni Pastor Jay, hindi kami, magpipilit na i-invite nyo. Wala magbe-birthday ng itong parating na New Year. Okay, walang kinasal sa end of December? Wala. Okay. Sige, anyway, pag-pray natin, baka meron tayong mga nakikinig o nanunood na magse-celebrate ng kanilang karawan. Sige, tayo manalangin. Aming Diyos na banal, pinupuri ka namin at sinasamba. Salamat sa iyong mga salita at tunay nga ang salita mo. It's a double-edged sword. It hits us like a knife, as well as the one who has spoken to us in this pulpit. And true enough, your word is really alive. So, Lord, maraming salamat sa salita mo. At Panginoon, aming pong nilalagak ang lahat ng mga magdiriwang ng kanilang kaarawan na inyo po silang pagpalain, kilusan, baguhin, ayusin ang kanilang buhay. Upang Panginoon, kung sila may mga Kristiyano, sila ay maninilbihan sa iyo. At kung hindi pa sila tunay na Kristiyano, itong mensahe ay magdala sila sa kanila, mapalapit sa iyo para ikay makilala nila at tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Pati po sa mga kinasal sa huling mga araw ng buwan ng Disyembre, amin po silang binibigay sa inyong paanan na you work your way through these marriages, to these relationships, and that, Lord God, you may be honored by their lives, and that they may continue to abound in their service to you. So, Father, we thank you, and we also pray for those who are sick. May you visit them, lay your hands upon them and heal them. To those who need comfort, may your peace be upon them. To those who are hurting, may you just continue, Lord God, to stay with them in this journey called life. And so for our benediction, now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. And everybody say amen. 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 So the service is ended. Tawagin ko sino naka-assign to Haniel. Pray for the people.